Bumuo na ng war cabinet ang gobyerno ng Israel kasama ang opposition party sa harap ng tumitinding giyera kontra Hamas. Kaugnay niya, nagbabala naman ang Estados Unidos sa grupong Hezbollah mula sa posibleng pagsama sa gulo. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Joyce Salamatin. Bumuo na ng emergency government si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa ikalimang araw ng giyera kontra Hamas. Layo nito na magkaisa maging ang mga opposition leaders sa Israel upang tuluyang burahin ang militanteng grupo. Katuwang sa emergency government ang opposition leader sa Israel na si Benny Gantz. Kasabay nito ay bubuo sila ng war cabinet kasama ang kanilang defense minister. Dahil dito, walang anumang panukalang batas o desisyon ng emergency government ang ipatutupad ng walang kaugnayan sa giyera. Katunayan, walang patid ang naging mga pag-atake ng Israel sa Gaza sa nagdaang magdamag. Nagpalipad naman ng raket ang Hamas kung saan pinuntiryan ito ang Ben Gurion Airport na pinakamalaking paliparan sa Israel. Sinuspindi ng major airlines ang kanilang mga flight dahil sa pag-atake. Tumulak naman pa Israel si US Secretary of State Antony Blinken upang siguraduhin ang ipapadalang tulong. Umaasa si Blinken na magiging matagumpay ang pakikipag-usap sa mga Hamas para tuluyang mapalaya ang mga binihag nilang American citizens. Samantala, may babala naman ang Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Lebanese militant group na Hezbollah na huwag gumawa ng hakbang na mas magpapatindi sa giyera sa Gaza. Ito'y kahit wala pang indikasyon ng ibang grupo na makikisali sa giyera sa Israel. Sa kabilang banda, inilarawan naman ni Palestinian Ambassador to the United Nations Riyad Mansour ang total siege na idineklara ng Israel sa Gaza bilang genocide. Mariin niyang kinondena ang pagputol ng Israel sa supply ng pagkain sa Gaza. Sa ngayon, mahigpit nang nakikipag-ugnayan ng US sa Israel at Egypt para sa ligtas na paglikas sa mga sibilyang naipit sa kaguluhan sa Gaza. Tumanggi muna si US National Security Advisor Jake Sullivan na ibahagi ang mga detalye hinggil dito. Pero tiniyak nito na patuloy ang konsultasyon sa iba't ibang operational agencies. Batay sa huling tala, umabot na sa mahigit 2,000 ang bilang ng namatay sa magkabilang panig, kung saan karamihan sa mahigit 1,200 na naitalang fatality sa panig ng Israel ay pawang mga sibilyan. Joyce Salamatin para sa Bayan.